Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel. My name is Yeah. Alvin. And my name is Emma. And for this video, ayan, sagutin natin ang katanungan like sa mga previous vlogs natin, no? Kasi they're asking kung paano daw ba maging lawyer or paano ba ako naging lawyer dito sa Canada. So if you're interested in this topic, please keep on watching. So yun guys, no, again, narinig nyo naman sinabi ni Emma. So yung topic natin for today is paano nga ba naging lawyer si Emma dito sa Canada. So mahaba-habang Mahabang journey kwento yan. to pati. Yan, kaya kwentuhan muna tayo. So, parang ang tagal din natin no, nag-sit down vlog. Yung last na sit down vlog. So, ngayon mapapakwento tayo para sagutin yung tanong na yan. Kasi I think may mga kababayan din tayo from the Philippines na lawyer and then interested rin mag-lawyer dito sa Canada but they don't know paano or kung saan magsisimula. So, in this video yan, i-share ko sa inyo yung personal experience ko, yung journey ko, kung paano ko yan nga na tapos at na-reach yung minimithi nating license kasi talaga naman dito sa Canada, napakarami mong pagdadaanan para makuha ang profession na katulad ng iniwan mo sa Pilipinas. Yes. So yun guys, no, simulan natin. Yung Balik tayo sa year 2022. Pero bago muna ang lahat, ayan, Okay. quick background lang, yan, para may knowledge din sila kung bakit ako nag-challenge nga ng pagiging lawyer dito sa Canada. Sa back in the Philippines din kasi, licensed lawyer na rin tayo. So, nakapasa tayo ng bar exam noong 2018. Yeah, speaking of 2018, yun yung time na bago pa lang kami niya. Siningit. Siyempre naalala ko eh, di ba? Ayan. Kasi naalala ko, baby, nung time na lumabas yung result na yon, nasa ano ka nun eh, nasa Europe ka nun that time. Sa Greece. Yes. Oo. At ako ay nasa Pilipinas noon. Tapos bigla kang tumawag sa akin na sinabi mo nga na. Pero hindi ako makatawag nung agad-agad. Hindi, yung I mean, Oh, yung yung nalaman after mo na, na. nung nalaman Oo. mo na. Kasi nung lumabas yung result talaga nasa eroplano ako, wala pa ako na-activate na SIM. Kasi yun nga, Europe first time ko punta sa Greece kasi ano yun eh, company trip. So yun, nalaman ko yung result ng 2018. So, yan, going back again sa journey natin. Yan, licensed lawyer ako sa Philippines 2018 and nag-practice din ako ng corporate law, immigration law, IP, banking, and so on. Basta hindi ako sa litigation side and that's for about 4.5 years sa Divina Law. So, yun nga, there came a time din na during pandemic ay yan, nag-iisip tayo kung ano ba yung magiging future natin kasi it's during the time din na ako ay naging pregnant. So there's a lot of changes sa aking buhay na kailangan kong i-consider. So feel ko nga kung ako lang, yan, tuloy-tuloy lang din ako sa Philippines. Pero when we spoke about yung future nga ng magiging baby namin, which is yun na nga si Zion, ay napaisip na kami kung yan nga, itry natin yung other countries. So, naisip din namin yung Australia, and then Europe, yung Germany. Kasi nandun yung ate niya. And then, yun nga, finally, cut the story short, ayan, sa Canada tayo napadpad. And, yung pag-move namin sa Canada, Alberta, ayan, hindi ko alam kung magiging lawyer din ba ako. Kaya, so... Ayan. Kasi yung entry natin dito ay international student ako. Yeah, kasi ang talagang target lang talaga namin that time is makapasok dito sa Canada. Yes. Which is, ang pinaka-boom talaga that time is yung business ad. Business ad. Yes. Pero yun nga, marami na rin nangyari, ang daming changes na nangyari sa immigration. So, nahihirapan na rin makapasok or makapag-work yung mga nag-take ng business ad. So, yun, along the way, nag-shift ako to legal assistant diploma program kasi yun yung mas align sa
experience ko. Pero bago mangyari kasi yun guys, yung nag-shift siya, actually nandito na kami sa Canada, parang 2 days na siya nag-aaral na ng pagiging business admo, di ba? Tapos biglang nag-email sa amin, I mean sa kanya, yung SAFE, Yes. na meron daw Slot, open. yan, slot for legal, Legal assistant. So, mas pinili ko na yun kasi inisip ko, what if kung magtuloy ako ng pagiging lawyer dito, at least nandun na ako sa legal Yeah. industry. Pero di ba baby, bago naman mangyari yung mga ganyan, wala naman sa isip mo talaga mag-lawyer dito, di ba? Wala sa hindi plano natin 100%, Wala sa pero plano. nag-check na ako kung Oo. paano. So, at least kasi nakita ko kung ano ba yung requirements. Mhm. Malaman ko lang ba kung napakahirap ba maging lawyer dito, Yeah. 'di ba? At least magkaroon ka ng idea, hindi yung pupunta ka sa isang bansa tapos wala kang ka-idea kung paano ba maging lawyer doon. So, nag-research lang ako somehow, pero not in a perfect research na sobrang dami ko nang nakita. So, initial research ko is yung first step is dapat mapa-assess mo yung credentials mo, Yeah. which is yung transcript of records from your law school. Ipapa-assess mo yan sa Federation of Law Societies. So, doon kasi makikita kung ano ba yung mga subjects na kailangan mo i-take later on or kailangan mo pa bang pumasok sa school. Yan, para ma-recognize yung background mo, yung law degree mo, or kailangan mo mag-start from scratch or walang i-recognize doon. So, inisip ko, since nasa Philippines ako noon and kailangan lang naman isend yung transcript of records, inasikaso ko na yun. So, yun lang yung ginawa ko. And then, the next steps, wala na akong idea ano ba yung mga susunod nun. Gusto ko lang malaman nasaan ako nun. Kung yung background ko, yung since graduate tayo ng law, yan, equivalent ba yun or may i-credit ba ang Canada? So, yun lang yung curiosity ko. So, ginawa ko siya bago tayo umalis ng Philippines, yan, papunta ng Canada. And then, it took 2 months para ma-assess or evaluate yung credentials ko sa yan, Federation of Law Society. And then, they sent me a feedback na kung ano yung mga kailangan ko i-take na exam. So, ito na. Lumabas na yung result. Hindi naman ako kailangan daw pumalik sa school or mag-take ng any subjects, pero ni-require ako mag-take ng exams. Yes. Sa isa pang course na Legal Research and Writing. So, sabi ko, napakadami. Yeah, so, pero, meron din doon na another option. Pwede ka ring pumasok sa school kung saan ma-address yung subjects na yon. Yeah, So, 8 subjects plus yung course na legal research and writing. So, hindi ko pa tinake agad-agad, pinag-isipan ko pa kasi ang focus namin pagkarating dito is yung pag-aaral ko, which is yun nga, studies ko as an international student. So, it took a while din para, yan, isipin ko na, sige na nga, magte-take na ako ng exams paunti-unti. So, yung mga ni-require sa akin i-take na exam ay, hopefully naalala ko pa, yan. Ito yung 8 subjects na pinapatake sa akin. So, number 1, Foundations of Canadian Law. Number 2, Canadian Constitutional Law. Number 3, Canadian Criminal Law. Number 4, Canadian Administrative Law. Number 5, Canadian Professional Responsibility. Dito yung mga ethical rules ng lawyers and then solicitor-client relationships. Number 6, property law. Number 7, contract law. And number 8, torts. Yan sobrang dami. And aside from that, sa exams na yan, ay nire-require pa ako take ng course na legal research and writing. So, yan, habang nag-aaral ako, so napaisip na nga ako kay Alvin na, sige na nga, i-take ko pa isa-isa yung every subject month ba na yun. Every month yun, di ba? Yan, depende kung nasa iyo, kung paano mo i-schedule. So, every month, meron naman silang schedule. Pag binisit nyo yung website ng Federation of Law Societies, ikaw na lang yung mag-fit sa schedule mo kung kailan mo kaya i-take. Yung ibang kakilala ko, tinitake nila yan. Isang subject, isang buwan, or kaya every 2 months, every 3 months, meron pang every 6 months kung ayaw nyo ma-pressure sa nangyayari. So, ayan, nag-start ako after a year pa. Yan, after a year pa ng pag-aaral ko as an international student. So, as I've mentioned, hindi ko siya agad inasikaso kasi hindi ko rin talaga alam kung kaya ko. So, nung
parang ano na, sem break. Nung magsi-second year na ako sa Legal Assistant Diploma Program, doon ako nag-decide, sige, i-take ko one step at a time. Yeah. So, one subject at a time. Medyo alanganin pa nga kami noon kasi yung exam fee ay mahal. 500, di ba? $550 yun. So, ilan yun? Yan, parang siguro nasa 20,000, ganyan. Basta mahal siya. And during that time kasi, syempre international student ako, mahal yung tuition. And hindi ako nagtatrabaho. Lately lang naman ako pumasok noon sa Nordstrom. And hindi pa ganun karami yung hours na nakukuha ko. Tapos si Alwin lang yung nag-work. Dalawa trabaho ko that O, time. trinay niya magdalawang trabaho. So, medyo tight din yung budget. Kaya, ano din ako, hindi talaga 100% sure na, sige, matatapos ko to. Pero sabi ko, isa-isa lang, i-take natin. Yan. So, yun, inisa-isa ko. Kahit nagtatrabaho ako sa Nordstrom noon, pero pasara na yun, nagre-review ako. Yun yung time na pasara na. Kahit nag-aasikaso ako ng mga customers, meron akong audio dito. Nakaano siya. Yan, kasi merong audio recording din na pwedeng pakinggan. Tapos, nagbabasa-basa din ako kahit nagbabiyahe kami ni Alwin, kahit kung saan man kami pumapunta. Tapos magpapaprint ako ng mga reviewers, pupunta kami ng mga library. Yeah. Kasi sa library, mayroon kang free na 50 pages per 50, person yeah. per month. So, ginagamit ko yung free ni Alvin, free ko, free ni Zion. So, para at least meron akong 150 pages kada buwan na pwedeng ipaprint. So, privilege din yun, di ba? So, why not? And, saglit ko lang din naman nagamit. Once na okay na akong magpaprint ng ilang reviewers na kailangan ko, ay go na. So, yung exams na yun, tinitake lang din naman yun online. Hindi ko kailangan pumunta sa mga testing centers. Yan. So, I think, kung interested yung iba dyan na mag-take ng NCA exams, pag na-assess na kayo, ay pwede nyo rin i-take to kahit nasa Philippines kayo. Yeah. Pero, ang kailangan nyo lang talaga i-work out ay ano yung magiging status nyo later on dito. Yan, kasi kailangan pumasok ka dito for later stages, which is yun nga, mababanggit ko, yung articling, na kailangan meron kang valid work permit or kahit PR ka, mas maganda. So, yun, along the way, yan nga, every month nagtitake ako ng exam para matapos to. Tinake ko rin yung course. Meron din akong month na tinake na dalawa. Yeah, yan, parang gusto ko lang madaliin nang matapos na. And then yun, gratefully natapos ko siya kasabay nung pagtitake ko ng Legal Assistant Diploma Program. Kasi by that time na rin, nagsara na yung Nordstrom, so hindi na ako nag-work. Nakapag-focus ako sa pagre-review after classes ko. And then yun, nakuha natin yung Certificate of Qualification. Pagkatapos mo kasing ma-take lahat-lahat ng exams na required nila, ibig sabihin, NCA qualified ka na, so certified. May bibigay sa yung certificate and what's gonna be the next one? What's gonna be the next thing? Ang next doon ay maghanap ka na ng employer na pwedeng kumuha sa'yo as an articling student. Yes. And then, pwede mong isabay during the articling program mo ay ang pagtitake ng CPLED or ng PREP. So, competency-based assessment siya. Para din siyang course that could run like 9 months to 12 months. So, may mga assignments ka doon, may mga videos na kailangan ka panoorin para masagot yung ibang tasks, and may mga written activities din na kailangan mo ipasa. Hindi lang ipapasa, pero kailangan mo siyang ipasa kasi i-rate ka ng mga nag-a-assess. So, medyo mahigpit din sila sa grading system. May mga rubrics sila na kailangan i-follow para ma-meet mo yung certain target na score. So, very strict sila dito, lalo na kunwari sa format, kung hindi ka nag-follow, ay, yun nga, mas mababa yung magiging score mo, pwede kang bumagsak sa CPLED or PREP. So yun, ako naman, luckily, through a friend, yan, shout out Sam, nakakuha ko ng articling position. Pero gusto ko lang i-remind talaga sa marami na interesado dito na napakahirap maghanap talaga ng articling position. So, hindi ko nakuha yung position ko sa pag-apply sa Indeed, di ba? Walang posting. Actually, may mga posting pero nag-apply ako, hindi bumabalik. So,
nag-ask around ako sa mga friends ko kung meron silang boss na open sa pagtitake ng articling student. And yun, gratefully through a friend na si Sam ay, yun nga, nakahanap tayo ng employer na yan, magtitake ng articling student. Yes. So, during that time kasi, ano ba yung articling term? Yung articling term para siyang OJT. OJT. Yan. Kailangan maka 1 year ka. Kailangan maka 1 year ka na articling student. Unless yung nga, may mga accelerated na rin na pwedeng 9 months okay na. Basta nauna mo yung prep or yung competency-based program. Pero ako kasi, hindi ko natapos or nauna yung CPLED or prep. So, sabay ko siya tinake. Kaya, nandun ako sa standard length ng articling na 12 months. So, yun, medyo matagal-tagal din yun. And may mga horror stories pa nga ako na naririnig from other Filipino lawyers na nauna dito na super baba talaga ng ipapasahod or sa mga articling. Kasi alam nila na kailangan ng articling na to ng position. Bago or ka maging lawyer. Yun. Pero buti na lang din sa akin, hindi naman ako napunta sa employer na hindi ka papasahurin. Yan sakto lang din na required work na ang ibinibigay sa'yo. Pero yun, kasi nagkaroon ng issue, I think dati sa mga previous students na may nagbibigay ng articling position pero hindi ka babayaran. Yan. So yun, medyo mahirap din yung sitwasyon talaga ng articling students kasi medyo baka prone ka sa abuse or samantalahin ba. So, gratefully, ako nakakita naman ng mga employers na nagpe-pay ng reasonable amount yan for the kind of work that I do. And then, ayan na nga, after articling and then after passing the CPLED or prep, ayan na, doon na tayo magpa-process ng requirements sa Law Society of Alberta kasi meron pa sila dapat go signal bago ka makapag-apply for oath taking. So, mahababang process yan. Hindi automatic na na-comply mo na yung 1 year, pwede ka nang ma-call to the bar. So, a-applyan mo pa yan sa Law Society. They will have to give clearance para ma-call ka sa bar and then mag-ask ka around for schedule sa mga courts kung i-accommodate ka nila. So, kung full yung schedule nila ay pwedeng tumagal pa na pwede kang makapag-oath taking. So, yun nga, recently na kung napanood nyo yung vlog namin, yan nga, recent lang din naman ako na-call to the bar, nakapag-oath taking and nakakuha ko ng schedule sa Court of Appeal. So, hiningal ako. Napakahaba ng process. Yes, Marami pa akong pwedeng ikwento. But I think that's the gist na kung ano ba yung naging journey ko towards reaching that license as a Canadian lawyer. So, pwede rin mag-reach out kung may mga specific concerns or specific questions sa mga interested nga mag-challenge din ng kung ano yung ginawa ko din dito sa Canada, particularly sa Alberta. I just wanna note na yun nga, yung pagtitake ko ng CPLED, it's gonna be different kung sa Ontario ka gustong maging lawyer. Kasi doon, currently, ang alam ko, wala silang CPLED or prep na course, pero i-require ka mag-bar exam. So, depende rin kung anong gusto mo. It's a year-long course ba o gusto mo bar exam na mabilisan, pero syempre, kailangan mo rin mag-review differently. So, iba yung grading system sa CPLED or prep, iba din yung atake kapag bar exam yung ititake mo. So, isipin mo na lang din kung ano yung province na interested ka na maging lawyer later on. Kung ako naman, currently licensed ako sa Alberta, and then if I want to move sa Ontario or gusto ko i-add siya sa license ko, I think I have to take then bar exam sa Ontario. So, yun. So, sa BC then, I think iba-iba rin yung mga requirements noon. So, kung interested ako, dun ko palang ma-check kung ano pa yung mga kailangan ma-challenge para din maging licensed ako sa ibang provinces dito sa Canada. Ayun. So, yun guys, no? Ayan ang kwento ng pagiging lawyer ni Emma dito sa Canada. Yan. I hope nasagot ko ang inyong tanong. Dami kasi nag-message sa atin. I think may mga interested din na lawyers coming from the Philippines na gusto mag-move dito sa Canada. And syempre, ma-maintain pa rin yung profession na iiwan sa Philippines. So, yun yung journey ko. Hindi ganun kadali. Hindi siya isang snap, nakuha mo na agad. Marami tayong pinagdaanan. As what you can see, kung
or nakasubaybay kayo sa aming channel, hindi siya ganun kadali. But still, hindi siya imposible kung yan, focus ka pa rin sa goal mo and you have the right people around you para mag-support sa'yo along the way. Yes, sir. Alright! Ayan, so, I hope na nasagot namin yung mga katanungan nyo, ano? And yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace! Peace.